May tanong sa akin, "Good day, Boss Rai. Paano po kung nawala yung SIM card na naka-registered sa mga OLA? Paano po makakabayad if ever may pera na, kaso nawala naman po ang SIM card?" Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, aalamin natin kung ano po ba yung po pwede nating gawin pag nawala po yung SIM card na nakarehistro dito sa inyong mga bugo katabusadong online lending apps. Ano ba ang dapat nating gawin? Okay po, pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga po is, paano kung nawala yung SIM card, no, na nakarehistro dun sa mga OLA po, no? At paano makakabayad kung may pera na kasi nga nawala yung SIM card. Okay. Actually, medyo madali po yung solusyonan kasi yung SIM card lamang naman po, no, yung nawala. Unlike yung buong telepono tapos nandun yung SIM card. No, kasi po yung sa ganung kalagayan, actually marami hong mga kababayan tayo yung naipanghihiram sila, no, dun po sa sa mga nakalagay na doon. Pag kasi napulot, di po ba, nabuksan. Nangyayari ho kasi yung details ho kasi nung nung may-ari nandun pa. Ang nakakapagtaka lang naman po kasi doon, bakit nakakapanghiram? May facial recognition yun, tsaka may selfie. Well, siguro doon sa selfie baka nandun po sa telepono, di po ba? Tapos yung sa facial recognition ako tataka paano hong lumulusot yun. No, so ibig sabihin may flaws pa rin, no, yung system nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. No, kaya po ako, ito po ang suggestion ko doon sa mga nawalan po ng telepono na nakalagay yung SIM card make it a point na wala po kayong picture doon at saka po yung mga IDs ninyo wala doon. Kasi talaga mahihiraman ho kayo niyan. No? Kasi nga may mga flaws po yung mga bugok na yan. Kasi wala naman ibang gusto talaga yan kundi magpautang ng walang kakwenta-kwenta eh. Totoo yan. Nakita niyo yung klase ng ng diskarte. Di po ba? Utang na patarantado eh. Ng kamote. Doon ho tayo sa sa inyong katanungan, no? Ganito po, pagka nawala yung SIM card po ninyo, no, maaari naman ho kayong pumunta kung ano po yung network po ninyo. Okay? Punta kayo doon sa kanilang sa opisina, service center nila. Puro malls naman ho yan eh, di ba? So, pagpunta nyo ho doon, sabihin nyo na nawala yung SIM card ninyo at manghihingi ho kayo or bibili kayo ng kapalit ng same number. So, sabihin nyo po yung number po ninyo, no, para yun din ho yung mai-imprint doon sa SIM card. Okay, now, pagka po nakuha nyo na, may pa yun may specific fee po yun. So, babayaran nyo po sila. Hindi ko maintindihan kung parang 100 po yata. Okay? So, pagka nakuha nyo na yung SIM card, isaksak nyo na po sa telepono ninyo. No, tapos, i-download nyo ulit yung OLA na yan. Ngayon, ito mahirap. Kung yung SIM card, na-recover nyo na yung number ninyo, di ba? Napalitan nyo na. Ang masakit yan, kung yung yung OLA na yon is wala na po, no, dun sa mga App Store, Play Store, o kung ano-anong store na yan. No, yun po ang medyo mabigat. Kasi kailangan i-download nyo yun, tapos magla-login kayo. Hindi nyo naman kailangan mag-register dahil rehistrado na kayo eh. Okay? Tapos meron pa palang isang kalokohan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Minsan ang nangyayari, pag iba yung model ng telepono, hindi yun nila tinatanggap kasi kung yung naka-register na na mobile, no, yung modelo nung telepono, yun lang ang tinatanggap. May kalokohan, di ba? Kaya nga may login yan eh. Hindi ko maintindihan. Fintech sila kung tawagin, no? Pero old school yung nila eh. Kumbaga
Kumbaga sa sasakyan, pupugak-pugak yung kanilang apps. Diba? Kasi yan, may login nga eh. So, ibig sabihin, may unique yan na username tsaka password. Di po ba? O, tapos gagamitan mo pa ng cellphone. O, ilang klase na ng ano yun, safety feature yun. Username, may password, tapos yung ano pa, cellphone number pa. O, may email address pa yan. Eh, bakit pati yung ano, yung cellphone model? Kailangan same cellphone model para mabuksan yung app. May ganun ho eh. Di ba? Kaya ho yung iba, nahihirapan magbayad. Kumbaga, may kakayanan na magbayad, hindi ho nila mabayaran kasi nga ho, nagkakaroon ng aberya dun sa apps. Oh, let's say, sige, parehas na nung model. Nakuha na yung SIM card. Oh, hindi naman ho siya ba download ngayon? Kasi wala na dun sa mga ano, sa mga store na yan. O nakita niyo ho? Di po ba? Gaano kahirap ang binibigay sa ating problema niya mga yan. May kakayanan ka na magbayad, hindi mo naman ma-download. Di ba? Oh, kumbaga, nandyan na yung SIM card mo, napalitan mo na. Oh, tapos hindi mo rin naman magamit dahil yung mobile model naman ng ano, ang ayaw naman. Napakaano ho niyan eh. Hindi mo masasabi talagang fintech eh. Di po ba? Kasi pagka fintech, dapat yan, okay ka na dun sa login credentials mo. Kasi may login credentials ka na eh. Diba? Ilan yung safety feature nun? Username, password, cellphone number, pati yung email address. Ayaw nyo pa ba nun? Pati ba naman yung model ng telepono, kukunin nyo pa? Oh. Okay, dun sa nagpadala ng katanungan na yan, ganun lamang pong gawin nyo. Kung ano po yung network po ninyo, pumunta po kayo dun. No, tapos sabihin nyo nga na nawala yung SIM card ninyo, manghihingi kayo ng replacement. So sabihin nyo lang yung telephone number po ninyo, yung cellphone number. Masakit yan, kung hindi nyo kabisado. Yun lang masakit dun. Diba? Mahirap i-recover yun kung hindi nyo kabisado. Dapat kabisado nyo po yung cellphone number po ninyo para mapalitan. Meron lamang po silang fee na hihingi. Hindi ko matandaan kung 100 nga o yata. No, kasi nangyari na ho sa akin yan, nawala yung kasi yung dati wala naman akong telepono, nakikisaksak lang ako ng SIM. So, nawala yung SIM din. So, nung nakabili na ako ng telepono, wala naman akong SIM. So, ang ginawa ko, nagpunta nga ako dun sa network, tapos sinabi ko lang ho yung number ko, buti na lang, kabisado ko, so napalitan naman po. So, nabigyan ho ako ng SIM card, no? Tapos, yun na po ang sinalpak ko. Okay, parang rin ho yan, di ba? Kasi, ang SIM card ngayon, palit na dati kasi malaki. Medyo lumiit, di ba? Ngayon, may nano na yata, di ba? Ganon din ho siya. Pag magpapalit kayo ng SIM card, dadalhin nyo lang dun sa di ba, papapalitan nyo kamo ng cut. Parehas lang po. Wala pong pinagkaiba yun. Okay, tapos, ngayon, kagaya sinabi ninyo, may pera na kayo, hindi nyo nga lang So, ganun po ang gawin po ninyo para kahit papano, mabayaran nyo na siya. Kasi, isa pang loophole niyang na yan, mga bugok na yan, no? Yung pagbabayad, nandun lang din sa apps eh. Mali eh. Diba? May payment channels eh. Bakit hindi nyo hayaan dun magbayad yung kliyente ninyo? May mga ganun pong apps, nakalock lang dun sa sa apps nila, dun ka magbabayad. O nakita nyo kawalang yan, paano kung sira yung telepono? Di kaya nawala yung telepono, yun nga, nawala yung SIM card, diba? Kung gusto talaga magbayad, pwede naman yun sa sa mga payment channels eh. Tsaka isa pa suggestion ko sa inyo. Pag nakahiram mo kayo sa mga yan, meron kayong reference, di ba, number. Nyo yun, isave nyo yun. Kasi kahit papano, mawala man yung telepono po ninyo o yung SIM card ninyo, makakapagbayad po kayo sa ibang payment channels. Kasi meron naman pong ibang mga mga OLA, na uubra naman ho yun. No, kasi may mangilan-ngilan po na mga bugo katawasadong online lending apps, especially po yung mga fly-by-night, na nakalak lang po doon yung pagbabayad. Mga siraulo talaga. Totoo po yan. Kaya nga, ang hirap, intindi. Kaya nga nagtataka ko paano naging fintech yan. Kasi sinabi nyo kasi yung fintech, financial technology. So may technology yung pinag-uusapan. Kung ganyan, kakarag-karag ang technology nyo. Ano klase yan? Diba? Ang masakit ho dyan, baka mamaya kasi, yung apps, yun nga, may maselan sa mobile. Kasi may specific na na model lang. Kung ano yung nakarehistro. Di kaya hindi na kayo ma-download. Diba? Yan ang mahirap po sa mga fly-by-night na mga OLA.
Kaya kung ako ho sa inyo, kung kayo manghihiram, doon na ho kayo sa registered, no, ng mga online lending apps or online lending platform. Pero hindi ko ho sinasabi na itong mga rehistradong online lending platform hindi ho nangaharas at hindi mataas ang interest. Meron pa rin po dyan talagang mga bugok. Kailangan ho talagang ano yun pa yan, salain yan. Okay? Mahabang proseso pa po yan. Kailangan ho talaga pang ano yan, salain talaga. No, kasi hindi naman ho po pwede na porkit ikaw may lisensya ka sa pagpapautang, tapos ayan na, meron kang online lending platform, tira ka na kagad, hindi ho. Dapat talaga yan, meron niyang alituntunin na sinusunod. No? Although yes, lahat ho ng lending talaga, tsaka financing, and even banks, at tsaka itong mga bugo katabusadong online lending apps, talagang naman dapat walang harassment. Diba? Kaya napaka-importante po yung sinasabi ko sa inyo, dapat may structure yan. Meron niyang credit and collection policy, may sinusunod yan, may gabay yan. Hindi yan basta-basta. Hindi porkit may pera ka, magpapautang ka na. Yan ho, mahirap sa mga yan. May pera lang, wala naman nung alam sa pagpapautang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.